Amber's POV. Kinayom niya ang mga kamay at pinilit ang sariling mag-isip. Ilang sandali pa mabilis niyang hinulughog ang bag niya. She needs to call Bianca. Kailangan niyang sabihin sa kaibigan na hawak siya na Sebastian bilang hostage. That would clear her name instantly. She is sure of it. Kaya lang halos ibaliktad niya ang buong bag niya, hindi pa rin niya mahanap ang kanyang cellphone. Nasaan ang cellphone ko? Inis niyang tanong sa binata. Kinuha ko. Kalmadong sagot nito. Well, give it back. Umiling to. Hindi mo na yun kakailanganin basta kasama mo ako for security reasons. Anong, bastang kasama mo kung peste ka? Kakasuhan kita at idedemanda ng kidnapping. Deklara niya sa nagngangalit ng ngipin. Ngumisi lang ang binata na nakakaloko. Pwede rin kitang kasuhan. Invasion of privacy and trespassing. Gusto mo ba? Magpustahan tayo. Sino mananalo sa ating dalawa? Lalong nalukot ang mukha niya. Kung sa resources lamang din, alam niyang talong-talo na siya. This man is a billionaire, and she knows she won't see the end of it if she decides to go head-to-head with him in a legal battle. So, ganoon na lang yun. Tatanggapin niya na siyang kontrabida kahit wala naman siyang kasalanan talaga? That's unfair. At di siya pinalaki ng mama niya na hindi lumalaban lalo na sa mapang-alipostang mayayaman? Huminga siya na malalim at pilit pinipigilan ng emosyon. She wanted to see the wisdom on his decision na isama siya nito sa pagtatago now that things have blown out in an uncontrollable proportion. Kaya lang masyado siyang nainis kahit iba ang lumabas sa bibig niya. You are a habitual jerk, you know that? Gigil na pahayag niya. Mas malala pa dyan ang narinig ko. Sarkasiko nitong sagot. Maya-maya pa'y bumagal lang takbo ng kotse hanggang sa tumigil yon sa gilid ng daan. Why are we stopping? Tarantang tanong niya. Nagpalingaling nga si Amber sa madilim na daan. Walang kabahayan sa paligid, tayong mayayabong lamang na halaman at puno sa magkabilang gilid ng daan. Agad din bumangon ang kaba sa puso niya. Doon ba siya nito balak na iwanan? Well, she did ask him to let her go pero hindi naman sana dito. Sigurado siya kahit iwan siya nito dito ng buhay, baka pumanaw din siya sa nervyos. She wouldn't survive even just a minute in there. Bakit tayo tumigil? Dito mo ako ibababa? No. Then why did we stop? We need to talk. Kumirap siya at pilit pumarmal. Okay, speak. Kailangan mong sumama sa akin, saan man ako magpunta. Dahil yun na lang ang paraan para maprotektahan kita. Kung hahayaan kitang bumalik, hindi lang mga fans ni Claire ang magugulo sa'yo. Susundan ka ng mga magulang ko at magtatanong tungkol sa akin. Tungkol sa atin. Sa atin? Napabugas siya ng hininga sa sinabi nito. Now that he had mentioned it, she can now see the logic of his actions. My father is pissed and humiliated. He would put a target on you. Kaagad niyang naisip si Mr. Fernand Smith na nagtatanong sa kanya ng buong galit na nakadirekta sa kanya. It wasn't a happy sight, not even now, when she's just imagining it. Eh di magsasabi ako ng totoo, pagdadahilan niya rito. Maniniwala ba sila sa'yo matapos mong tumakas kasama ako? Ang ama ko hindi nakikinig sa mga dahilan kapag galit siya. Kasalanan mo talaga to eh, nanggigigil na sabi niya. Alam ko, at pinagsisihan kong nilagay kita sa gulo, but we are here now. Besides, ikaw ang naunang nakisawsaw sa gulo ko. Umiwas siya ng tingin. Alam naman niya, hindi niya masisisi ang lahat kay Sebastian. Alam niya ang mga alkoladong panganib nang siya'y nagpatuloy at mag-disguise bilang isang katulong sa hotel. Alam niya, maaari siyang mabuko sa pagpapanggap dahil sa walang oras na panghihimasok niya sa buhay ni Sebastian. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga pangyayaring naganap pagkatapos nun. Pero tama ito. Nandun na sila, nangyari na ang mga nangyari, at ang kailangan nilang gawin ay isipin kung paano sila magpapatuloy mula doon. So, what are we going to do? Tanong niya maya-maya. Magtatago tayo ng ilang araw hanggang sa makaisip ako ng plano at alibay. Kalmadong sagot nito. A plan and an alibi, that sounds good. Ilang araw? 3 days, tops. Nagbuga siya na hininga. Kaya niya kayang pakibagayin si Sebastian kahit 3 araw lamang? Ito na nga lang iilang oras na nang magkasama, pakiramdam niya. Malalagutan na siya na ugat sa konsumisyon. Paano pa kaya ang 3 araw? Nilapat niya ang kanyang mga balikat sa sasakyan at isinandal ang kanyang batok. Saan naman tayo pupunta? Walang ganang tanong niya. So, you're on this with me now? Bakit? May choice pa ba ako? I don't have any place in mind, but we need to go somewhere far. Yung hindi tayo sundan ng kahit sino at hindi tayo makikilala? Saan naman sila hahanap ng ganang lugar, gayong sikat sa Sebastian saan mang lupalop ng Pilipinas? Sa tuktok ng bundok o kaya sa gitna ng karagatan, inis na bulong niya.
What's that you're saying? Wala. Ang sabi ko, magmaneho ka na lang. Kung nakarating na tayo sa dulo ng Pilipinas, baka doon natin mahanap yung sinasabi mong lugar. Pero bago tayo pumunta sa kung saang lugar man tayo makarating, please lang, humanap muna tayo ng makakainan. Gutom na ako. Tumingin to sa kanya gamit ang medyo naiinip na tingin bago nito pinandar ang sasakyan at umalis. Tell me something about yourself. Ani Sebastian sa kanya habang ang mga mata sa daan pa rin nakatingin. They were still driving into the night to whatever, but the only difference was she is now holding into a siopaw and a bottle of water. Dumaan sila sa isang bus stop na nadaanan nila at doon sila bumili ng pagkain. She is thankful that the bus stop have a 24/7 souvenir shop and selling some shirts and shorts. Doon niya nalaman na nasa Pangasinan na pala sila. She bought themselves a pair of shirt and shorts. Doon na rin sila nagpalit ng damit. Mabuti na lang at hindi sila masyado namukhaan ng mga tao na naroon sa bus stop, kaya naman nagawa niyang magpalit ng damit at maayos ang pakay niya roon. Ngayon, masaya na siyang kumakain ng siopaw at walang pakialam kung saan man sila pupunta. Well, alam mo na ang pangalan ko at propesyon. I'm 26 years old, single but not yet ready to mingle. At, what about you? Anya rito bago muling kumagat sa siopaw na hawak niya. May pinaslang ka na ba? Natatawa pa talagang magaling na lalaki ha? Bigla nga siyang natigilan sa sinabi nito. Sunod-sunod siyang napaubo subalit imbes tumulong natawa pa ang lalaki. Mabilis niyang inabot ang kanyang bottled water at pinilit niya itong buksan. Nang babuksan niya iyon ay agad niyang tinangga hanggang sa mga lahati. Nang kumalma ang lalamunan niya, naniningkit ang mga matang bumaling siya rito. Napakasama mo talaga. Pero imbes makonsensya lalo lang tong natawa. I just ask you a question. What is wrong about that? Yang tanong mo mismong wrong. Sinong tamang nasa pag-iisip ang magtatanong ng ganyang kalokohan sa isang taong ngayon lang niya nakilala? Yan ang dahilan kung bakit tinatanong kita. Kakilala lang natin stranger ka. Kung magsasama tayo ng ilang araw, kailangan kong tiyaking nasa tamang katinoan ka para hindi mo ko paslangin. Paliwanag pa nito. So again, may pinaslang ka na ba? Gusto mo ba ikaw ang una? Sarkasikong sagot niya habang naniningkit pa rin ang mga mata. Dapat nga ako nagdududa ng ganyan sa'yo How would I know you wouldn't do anything to me? Mali ko ba kung talagang may masama kang balak sa akin, kaya mo ko dinaladala sa pagtakas mo? Tumawa ang binata na parang biro lang sinabi niya. Come on, Amber, look at you. I mean, no offense, but you are clearly not my type. Lalong nanikwas ang uso niya. Bumabalik na naman siya sa pag-alta presyon. Parang gustong ibatong hawak ng siopaw dito. Paano? Walang prenong bungangan ng lalaking to. Masakit magsalita lalo pat totoo. Pasimple niyang pinasadahan ang tingin ng sarili niya. She was wearing an ordinary t-shirt and jersey short. Suot din niyang rubber shoes ni Marie kasama itong pinahiram sa kanya. She lifted her eyes on the rearview mirror and she checked her face. Humuhulas na ang makeup niya at sigurado siya ilang sandali pa'y magmumukha na siyang zombie na may makeup. Kumibot-kibot ang labi niya at gigil na muling kumagat sa siopaw. Mukha na siyang basketballistang Becky na hindi naka 3-point shot sa itsura niya. Paano nga siya magugustuhan ni Sebastian sa ganong itsura? Siguro, kung kanina pa sila nakita sa simbahan, baka may pag-asa pa. Natigilan siya bigla sa pagnguya. At bakit naman niya gustong-gustuhin siya ni Sebastian? The man is a certified jerk from head to toe at matagal na siyang allergic dito. So bakit niya naisip yung mga naiisip niya ngayon? Konsumido siyang muling kumagat sa siopaw niya. Iba talagang nagagawa ng stress at gutom. Humihid ang lohika niya. Hindi na dapat hayaang magutom muli. Sa mga susunod na araw, dapat nasa tamang pag-iisip siya para hindi siya nakakapag-isip ng kung ano-anong kagagahan. She spent the next few minutes finishing her food. Okay, it's your turn. You can ask me anything. Pukaw ng binata sa kanya maya-maya. Mabilis pang tinaktak sa bungangan nito ang plastic ng chichiriyang kinakain nito. Umirap siya. Matapos sa mga sinabi nito sa kanya, nawalan na siya ng gana na magtanong pa dito. Maya-maya pa may naalala siya. Yung totoo, bakit di ka sinapot ni Claire sa simbahan? Pansin niya na humigpit ang hawak nito sa manibela. You know what? Why don't you just sleep? Mahaba pang biyahe natin. Anito sa seryosong tinig. Sus, ang akala naman niya, pagkakataon niya nang malaman ng totoo. Hindi siya interesado sa offer ni Bianca. Wala na naman yung silbi ngayon dahil nasama na siya sa gulo. She just wanted to know the truth, plain and simple.
Ayokong matulog. Baka kung anong gawin mo sa akin. Alam mo na, mahirap na. Anya rito at tumalakip-kip bago inayos ang pagkakaapo sa passenger seat. At ano sa tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Just so you know, I've never forced myself to any woman ever. At baka nakakalimutan mo, Miss Amber. Baka nakakalimutan mo, Miss Amber, hindi kita type. Ba't pa paulit-ulit ka? Dahil patuloy kang nagpipilit na may gagawin ako sa'yo kahit wala naman. Napasinghap si Amber. May umaray sa kanya. Mukhang pride niya. Whatever, basta hindi ako matutulog. Suit yourself. Anito at muling ibinalik ang mata sa daan. Di na siya umimik. She just stared at the darkness of the night outside the car's window. Ilang sandali pa na wala nang inis niya kay Sebastian. Napalitan na iyon ng pag-aalala sa maraming bagay, lalo na sa trabaho niya. Alam ko, magiging mahirap sa kanilang dalawa ni Sebastian ng mga susunod na araw, even the days that would come after at aminin man niya o hindi. Kasi ang dilim ng gabing yon ang inaharap niya dahil hindi niya alam ano naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa Manila matapos ang ilang araw nilang pagtatago ng binata. Subalit hindi siya nawawalan ng pag-asa na gaya rin ng mga pagsubok na pinagdaanan niya sa nakalipas, lalabas din siya sa pakikibaka na ito at matagumpay din. Nagpakawala siya ng mabagal na hininga, trying to relax her body from the worries of the day. Today was tiring and she was exhausted in all sense of the world. Maya-maya pa tuloy nang bumigat ang talukap ng mata niya hanggang sumapapikit siya. Pipikit lang ako, hindi ako matutulog. Aniya sa sarili, subalit ilang sandali pa, tuloy na nga siyang hinila ng antok. Sa kabilang banda, makulit na pagyugyog na malikat ni Amber ang nagpagising sa kanya kinabukasan. Na magmulat siya ng mga mata, agad niyang nabungaran ang lukot na mukha ni Sebastian. Pumikit ito sa mismong harap ng mukha niya. Hey, are you awake now? Hindi siya sumagot. Nakabasangot siyang umayos ng upo sa passenger seat at iginalang tingin sa kapaligiran. The sun is about to rise. Good, you're awake now. 15 minutes na kitang ginigising para kang natutulog na troso, Miss Gonzaga. Abaridong pahayag nito. Magsusuplada sana siya lalo pat kagigising lang niya. Kaya lang naguguluhan siya kung nasan sila. Where exactly are we? Cagayan. Agad siyang napamulagat. Cagayan? Nasa dulo tayo ng Pilipinas? Tumango ang binata. I'm tired. From here on, I need you to drive. Anito bago siya inutusang magpalit ng pwesto. Naguguluhan man, tumalima rin siya sa gusto nito. Once they've switched places, agad nitong nirecline ng upuan. I need to sleep. Naniniwala kung di ka gagawa ng kalokohan habang tulog ako? Anong kala mo sa akin, bata? Ngumisi ito bago humiga sa ginawa nitong makeshift bed. Ilang sandali pa pinaandar na niya ang sasakyan. She drove for another hour before she had a view of the body of water. The water was so clear and inviting, calming her worries and fears from last night. Maya-maya pa'y may namataan siyang matanda, naglalakad sa gilid ng highway. May bitbit tong basket na puno ng mga paninda. Hirap ang matanda sa pagbibitbit ng mga dala nito kaya naman napilitan siyang tumigil para kausapin to. Lola, ihatid ko na po kayo. Aniya habang nakangiti. Sandali siyang pinagmasdan ng matanda bago ngumiti. Nang tumango ito, agad siya nitong tinulungan sa pagsakay sa sasakyan. San po tayo? Tanong niya nang nasa loob na sila ng sasakyan. Anak, sa sitio pook. Ano matanda? Ituro niyo na lang po ang daan, Lola. Inintay niyang tumango ang matanda bago muling pinausad ang sasakyan. Nakahalukip-kip na pinagmamasdan ni Amber ang gwapong mukha ng supladong si Sebastian. Habang tumatagal na nasa ganon siyang posisyon, di niya nasigurado kung gusto pa niya tong gisingin o hindi. Di naman talaga kasi may pagkakaila, napakagwapong nilalang ng lalaking to. Lutang na lutang ang American features nito, makakapal na kilay, matangos na ilong at delectable lips, and his eyes, his cerulean eyes that can send magic land in just one glance. Maganda pa rin talagang pagmasdan kahit allergic siya dito. Diba gano'n naman talagang allergens, enticing but deadly. Ay, kung ano-ano na naman ang naiisip niya. Sa dami ng gusto niyang titigan, Sebastian's handsome face and keep him sleeping for her peace of mind. Hindi niya po pwedeng hindi ito gigisingin. He has been sleeping for hours now. He even skipped lunch. At kahit 3:00 ng hapon, hindi pa rin to nagigising. And what's more amusing is that ni hindi man lamang na gumagalaw sa posisyon mula kaninang umaga. Nilagay niya isang daliri sa bandang ilong nito to check if he is still breathing. Humihinga pa naman. Mukhang nasa deep sleep state lang ito.
Ngayon, kailangan niya magpasya muli kung gigisingin to o hindi. Marahan siyang nagbuga ng hininga at muli, she had decided later bago siya maingat na bumaba sa sasakyan. Dumiretso siya sa bahay ng bungalow na gawa sa kahoy at semento katapat lang na pinagparadahan niya kanina sa kotse. Hindi pa gising? Ni Lila Mati, ang matandang babaeng inihatid niya roon sa Sitio Pook kaninang umaga. Ang matandang babaeng nagmamayari ng bungalow house malapit sa dagat at mag-isang namumuhay. Wala rin tong katabing kapitbahay. It's like the old woman was a recluse and only comes out whenever it is necessary. Ang sabi nito, malayo raw ang tiyahan ng mga anak nito at hindi madalas na nagagawi doon. Kaya talagang nilalakad pa nito ang papunta pa uwi sa bayan tuwing namamalengke ito. That's more than 10 kilometers of walk. And she cannot imagine kung paano nakakain ng matanda ang ganon kahabang lakaran. The old woman is easily on her 70s. Agad siyang nakaramdam ng awa sa matanda. Dahil alam niyang hindi madali ang mamuhay na mag-isa, lalo pa sa edad nito. Kaya naman tinulungan niya muna ito sa pag-ayos ng pinamili bago siya sana magpaalam na aalis na. But the old woman insisted for her to stay and have lunch and so she did. Hinintay lang din niyang magising si Sebastian at makakain kahit ng late lunch man lang sana bago sila lumipat muli sa isang lugar na maaari nilang pagtataguan. Ngunit si Sebastian ay natutulog pa rin na parang isang troso. Hindi pa po, Lila, naiiling na sagot niya. Hayaan mo na, baka pagod talaga. Ana matanda at umupo na sa pasamano ng maliit na veranda ng bahay nito. Umihip ang hangin mula sa dagat at tinangay niya yon ng alinsangan at isinasayaw yon ng mga dahon ng mga puno ng nyog sa paligid. The place is so peaceful. Malayong malayo sa kagaluhang tinakasan nila na Sebastian sa Maynila. Sayang nga lang at di sila magtatagal dito. Kailangan nilang magpatuloy sa paglalakbay hanggang sa makahanap sila ng lugar na mapagtataguan nila. Baka umalis na lang po kami, Lila. Ilang oras na lang po, didilim na at baka maabutan kami ng gabi sa daan. Baka, damn! Narinig niyang sigaw ni Sebastian mula sa sasakyan. She quickly turned. Pababa na sa kotse ang binata nang malingunan niya. Kunot ang noo nito at namumulang mukha. Mukhang kagagaling lang sa bangungot ng magaling na lalaki. Kaya ito maghahasik ng lagim ngayong gising na to. Agad nanliit ang mata nito at tumingin sa kanya. Ne, nakariingin. Sabi ni Lila Mati. Di niya maintindihan ang sinabi nito kahit binigyan niya to ng isang nag-aalangang ngiti bago sinalubong sa Sebastian bago pa mabiktima ang kasupladuhan ng matanda. You're awake, formal na sabi ni Amber nang nasa harap na siya nito. Bakit di mo ako ginising at nasan tayo? Marinaw kong sinabi sa'yo huwag kang gagawa ng kalokohan, hindi ba? Agad siyang napikon sa pinagsasabi nito. Inawakan niya to sa braso, hinila palayo sa bahay. Ayaw niyang marinig ni Lila Mati ang mga hiyaw ni Sebastian. Ano bang problema mo ha? Umpisa niya habang nakatingala sa lalaki. Ganyan ka ba talaga kapag nagigising? Imbes nagpapasalamat na buhay ka pa, paghasik agad ng kasopladuhan ang inaatupag mo. God, nakakainis ka eh. Walang duda, hindi ka kayang tagalan ni Claire. Sigaw niya rito. Lalo na nangkit ang mata ng binata, ngunit segundo lang tinagal ng galit sa mukha nito. Ilang sandali pa pumorma lang mukha nito bago, okay, I shouldn't have said what I said. I'm just used to people doing exactly what I told them to do. Kung ganon, isa kang malaking bugok, pabulong niyang sabi. Umingting ang panga ni Sebastian. Magpapanggap ako na hindi ko narinig yon. Kumibit balikat siya, sarcastically repeating in her head what he said. Okay, let's start over. Where are we? Sitio Pook. At para tayo napunta dito? Anitong muli. Inatid ko si Lila Mati. Nakita ko siya sa bahay naglalakad at maraming bitbit. Naawa ko sa matanda kaya inihatid ko siya rito. Nagbuntong hininga ang binata. Mas mukha pa tong kumbinsido kaysa sa kanya. Bakit? Di ba sinabi sa'yo ng mga magulang mo ang tungkol sa panganib sa hindi mo kakilalang tao? At yan ba ang tinuro sa'yo ng mga magulang mo maging judger? Balik tanong niya rito. Alam mo, hindi ko alam kung anong problema mo sa mundo, kung bakit ka suplado, masungit at antipatiko, pero sana naman, matutunan mo rin gandahan ang ugali mo paminsan-minsan. Life will not always go the way you like it, but that's not an excuse to throw hate at each and every person that comes your way, Mr. Smith. Wala siyang pakialam kung tuluyan tong magalit sa kanya. She will say what she wants to say dahil sumusobra na rin ang pag-uugali nito.
Try mo rin maging mabait minsan, just so you know. Uso yon. Sarkasikong dugtong pa niya. Ilang sandaling nakamata lang sa Sebastian sa kanya at di siya umiwas ng tingin. She wants him to know that she wouldn't take any more of his shitty attitude towards anyone. Kailangan matuldo ka ng pagsungit nito kahit walang dahilan ngayon din. Ilang sandali pa, he looked defeated. I'm sorry. All of these things are getting the better of me, Amber. Hindi ko kayang harapin isa pang pagkakamali. Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit natin binalak na magtago? To figure out things. At di natin magagawa yun kung lagi tayo magsusumbatan dalawa. You're right. So do you trust this old woman? Nagluto siya ng tanghalian para sa ating dalawa. Kung di yun makakakuha ng tiwala mo, then I don't know what it is. Tumingin to sa kanya at pinag-aralan ng mukha niya. Okay, I will meet her. Naglakad sila na Sebastian pabalik sa harapan ng bahay at pinakilala si Lila Mati sa binata. The older woman welcomed them to her home once again and fed Sebastian his lunch. Magiliw na muling nagkwentong matanda tungkol sa buhay nito. Nagkwento to tungkol sa mga anak nito na pawang may mga asawa na, sa namayapan nitong asawa at sa pamumuhay nito na mag-isa. Nero Mabin, ana matanda habang ang mga mata ay nakatanaw sa labas ng bahay. Malapit na talagang dumilim. Kung plano pa na si Sebastian ang bumiyahe, they need to move fast. Now, nagdanan kayo no? Ana matanda maya-maya. Mabilis silang nagkatinginan ng binata. Nakilala ba sila nito? Pero walang TV ang matanda, radyo lang. She couldn't possibly recognize them. Alam niyo po ang matanda na ako, iha. Alam ko ang nagagawa ng pag-ibig sa dalawang tao. Bueno, dumito kayo hanggang gusto ninyo. May bakante akong kwarto, pwede kayo ron mag-asawa. Sabi pa nito bago humakbang sa kusina. Mag-asawa? Sige na, mag-igib ka na ng tubig. Ani Amber kay Sebastian nung nasa harap na sila ng poso. Malalim ng gabi, subalit ngayon pa lang sila maliligo. Sa lubong ang kilin nitong bumaling sa kanya. Where's the faucet? Kuryente nga, wala dito. Faucet pa kaya? Nagsusungit na sabi niya bago binaba sa harap ang gasera. May bitbit siyang gasera dahil bukod sa walang kuryente si Lila Mati, may ilang metro din ang layo ng banyo mula sa main house. Typical yon sa mga lumang bahay sa probinsya na napuntahan na niya. So, saan tayo kuha ng tubig? Dyan nga sa poso. Aniya at tinuro pa ang poso na halatang luman na subalit gumagana pa rin naman. Napatingin ang binata sa manual water pump na nasa harapan nito na parang halimaw na kailangan itong katakutan. Di mo ba alam gumamit niyan? Bumaling to sa kanya at mabilis na umiling. It is the first time I'm seeing this. Napabuga siya ng hininga. Di niya alam gaano ka-sheltered si Sebastian pero common sense kung paano gumamit ng water pump. Humakbang siya sa pwesto ng binata at pinatabi to. Nilislis muna ang manggas ng shirt niya bago nagsimulang magigib ng tubig. It took her about 3 pumps before the water came out from the spout. Ilagay mo yung timba sa sahuran, sayang ang tubig. Nagmamadali niyang utos dito. Agad naman tong tumalima. Ngayon ka lang ba talaga nakakita ng ganito? Tanong niya maya-maya habang pinuno ng tubig ang balde. Tumango ito habang ang mga mata nasa poso pa rin. Seriously, which part of the earth are you from? Sa mga schools may poso rin ah. Not in our school, okay? I think I get it now. Let me fill the bucket for you. Sabi nito bago humakbang papalapit sa kanya. She quickly stepped aside and gave him the pump rod. Pinanood niya to na gumawa ng paraan sa pagpupuno ng balde. Subalit wala sa timbang atensyon niya. Nasa mga muscles na Sebastian na panay ang flex habang pinupuno nito ng tubig ang timba. She never thought his arms were that strong. OMG, she had never even thought that he's a gym rat or the athletic type. She had always pictured him as a weak, all-ego kind of guy. Hindi rin pala. Sa unang tingin, si Sebastian hindi ganon kamaskli. Siguro dahil lagi tong formal. Wala pa siyang nakitang larawan nito na nakakasual na damit. Ngayon lang. Ngayon iniisip niya anong itsura ng abs nito. Agad siyang umiwas ng tingin nang maramdaman niya ang pamumula ng pisngi niya. Nakakain na naman siya pero kung ano-ano pa rin ang naiisip niya. Diyos ko, puno na. Pukaw nito sa kanya maya-maya. Ha? Ang balde na puno na hanggang sa labi. Deklara nito at bahagyang hinabol ang hininga. Kumarap-karap siya at mabilis sinabig ang sarili. Sige, bubuhatin ko na paakit dyan sa banyo. Akmang bubuhatin niya na sana ang timba, subalit inunahan siya nito. Ako na. Anito at mabilis binitbit ang timba papasok sa banyo.
Mayroong maliit na drum doon na kailangan nilang punuin upang makaligo sila. Paglabas ito, dumiretso rito sa poso at nagigib ng tubig. Lihim siyang napangiti sa ginawa nito. Siguro may time limit din ang pagsusupla doon ni Sebastian hanggang maghapon lang. Sa gabi siguro nagtatransform ito sa isang mabuting nilalang na may mabuting puso at pagkukusa. She silently watched him as he filled the water drum inside the bathroom. Pagkatapos na ikalimang balik ng binata, nagsalita ito. Puno na ang drum, I'm taking a bath now. At bago pa man siya makapagreklamo, nakapasok ng magulang na lalaki sa banyo, bit-bit ang gasera, leaving her all alone in the dark. Nagpapadyak siya sa inis. Akala pa naman niya, nag-transform na to sa isang mabuting nilalang na may puso at pagkukusa. Hindi pa rin pala. Sebastian is a jerk through and through, all day, every day, 24/7. Wala siyang choice kundi manatili doon sa labas ng banyo dahil kahit gusto niyang lumakad pabalik sa bahay ni Lila Mati, wala siyang ilaw gagamitin pabalik. Ilang sandali pa, muling umihip ang malamig na hangin. Muli yon sinayaw ng mga dahon sa paligid, giving the place an eerie look. Wala sa sarili siyang napatingala. Kitang-kitang bilog na buwan na nakasilip sa pagitan ng mga sala-salabat na dahon ng nyog. Marami na siyang nabasang nakakatakot na kwento na nangyayari kapag full moon. At ang mga alaala niya sa kwentong iyon hindi nakakatulong sa kanya ngayon na mag-isa lamang siya sa dilim sa kakaibang lugar. Ilang minuto pa, nagsimula na maglakbay ang takot sa kanyang katawan. Konting kaluskos agad siyang bumabalik sa direksyon noon kahit na hindi naman niya maaaninag kung ano yon at lalo lamang siyang napapraning. Maya-maya pa nga, nakarinig siya ng di pamilyar na tunog malapit sa banyo. Lalo siyang nangilabot. That's it. She is done being scared. Wala sa sarili niyang kinatok sa Sebastian sa banyo. Walang pakialam kung tapos na ba ito o hindi. Basta, bahala na. Mas mabuti pang harapin niya ang pagsusungit nito kaysa naman pumanaw na siya sa takot. Di pa man ito na ibubukas na maigi ang pinto ng banyo. Agad na siyang pumasok doon. Titingnan ko kung may mumo. Bilis! What? May narinig akong kaluskos doon? Tinuro niya ang bandang kaliwa ng banyo. She felt him move a little. There's nothing outside, Amber. Meron narinig ko. Wala nga. Wala. Sigurado ka? Even if I wanted to check, how could I even when you're hugging me like a 6-year-old kid? Anong hug-hug ang pinagsasabi nito? Agad siyang napamulagat. Sinilubong si Amber ng matipulong katawan nito at nang bahagya niyang damhin at haplusin, tila yun isang pader. Tumingala siya at nakita niya ang mukha ni Sebastian na nakatingin sa kanya. Tunay nga, nakayakap siya sa magaling na lalaki. Hindi lang pala yakap ang ginawa niya, pinisil-pisil din niya ang katawan nito. Diyos ko! Naparanok siya at bahagyang naguguluhan. Ano ba ang nagawa niya? Nang sandaling umayos ang wisyo niya, agad niya tong binitawan at umatras pa papalabas ng banyo. Pero kaagad ding sumugod sa kanya si Sebastian. Suot lang nito ang tuwaling mapanganib na nakaparibot sa balakang at hindi ito nakakatulong sa kanyang pagkataranta at kahihiyan. Babalik na lang ako sa bahay ni Lila Mati, deklara niya bago pumihit patalikod at naglakad pabalik ng bahay. Di niya naalintana kung walang ilaw pabalik dahil ang tanging nasa isip niya ay lumayo sa kinaroroonan ng binata while cursing herself internally because her head was full of Sebastian's abs. All 6 packs of it. When dinner came, wala silang imikan kahit magkatabi sila sa maliit na hapag ni Lola Mati. Pinagluto sila ng matanda ng piniritong isda at pinakbit. The dinner was simple yet scrumptious. Sabi pa bukas ipagluluto naman daw sila ng ibang ulam para di sila agad manawa sa pagkain. The old woman was really kind at di niya lubos maisip. Paano na lang kung may estrangherong gaya nila na aabusuhin ng kabaitan nito? Thinking about that, pinalala niya sa sarili. Kailangan niyang gumising na maaga bukas para tulungan si Lila Mati sa anumang parang magagawa niya. Pero otomatikong bumalik ang isip niya kay Sebastian na magsalin to ng tubig sa baso. He quietly downed the whole glass of water before he resumed eating again, silently. After Sebastian was done bathing, nakaligo rin ako nang mag-isa. Di na siya nagpatulong sa pag-iigib at lalong di na siya naghintay sa labas ng banyo habang naliligo siya. Ano ako? Hello? Matapos niyang yumapos at pumisil sa katawan ni Sebastian kanina, saan siya kukuha ng lakas ng loob at tibay ng mukha para kausapin to ulit?
Siya ay napahiya lampas pa sa kanyang imahinasyon. At ang lalong nakakainis doon, hindi niya nakakalimutan ang six-pack abs nito na parang first time niya makakita ng ganun. Sa uri ng trabaho niya, she sure had seen better. Pero first time niyang makahawak at makayakap ng ganun. Siguro'y kailangan niyang mangumpisal at lalo pang magdasal para makalimot siya o kaya para mahimasmasan siya. Kapag hindi naman umubra ang kasal, baka naman magpatawas na siya. Kahit na anong paraan basta't effective na makas out ang kung anumang sumapi sa kaisipan niya na hindi niya malimutan ang katawan ng magaling na lalaki. Maya-maya pa natapos ng hapunan, siya na nagpresentang maghugas ng pinagkainan gamit ang tubig na nasa tapayan. Matapos noon, giniyasa na ng matanda sa magiging kwarto nila. Napakaaliwalas ng silid, just the essentials. A bed, a window, at ang katol na nasa gilid at nagsisimula ng umusok. Kahit walang electric fan sa loob ng kwarto, malamig pa rin doon dahil sa natural na hangin na nagmumula sa labas. And she cannot wait to sleep tonight, finally on bed. Kaya lang may problema makipot ang kama. At sa laking tao na si Sebastian sigurado, hindi sila kasyang dalawa kung di sila magkayakap. O siya, maiwan ko na kayo mga anak at inaantok na ako. Alam niyo naman ang tumatanda, madaling antukin. Nito bago humakbang palabas ng kwarto. Lola Mati, baka gusto niyo po ng katabing matulog. Pwede po ako mag-volunteer? Pinaglipat-lipat ito ang tingin sa kanilang dalawa ni Sebastian. Ngumiti ito na matamis pagkatapos. Kayo ba ay nag-aaway? Ganyan talaga ang mag-asawa sa umpisa Parating hindi nagkakaintindihan, pero walang hindi nadadala sa lambingan. Ani pa nito at makahulugang ngumiti bago tuloy ang lumabas ng kwarto habang hinihila pasara ang pinto. Kumanta pa ito ng Ilocano song na pamilyar sa kanya ang melody, hindi nga lang niya alam ang title.